Ako si Mark Lloyd sa Nalila. Mas kilala ako sa Good News na Nono. Ang trabaho ko ay seaman. Ngayon, may negosyo na kami ng karinderya pansamantala. Kasi di pa ako sumasakay ulit. Gawa ng nagdesisyon ako na huminto muna dahil nung time na binobomba yung mga barko sa Red Sea, sabi ko, baka hindi muna ako sumakay. Kasi nga, delikado. Bata pa ako, sumasama na ako kay na mama at kay na papa. Hanggang sa magbinata ako, hanggang sa mag-asawa ako, hanggang sa nagkaanak ako. Ako po si Emma Santos ng Good News ng Montalban. 3 years na po ako sa Good News. Ako si Pastor Rowan de la Cruz, resident pastor ng Luther Church San Isidro, Montalban. Magto-22 years na Kristiyano. At dito sa Good News for the World Assemblies, nag-umpisa ang pagiging Kristiyano ko. Nakilala ko ang Panginoon sa pamamagitan ng aking misis na si Sister Ritchie. Ano ang mga pagtatagumpay na pinagkaloob ng Panginoon sa buhay mo? Mas matinding impact sa akin. Sa tagal naming magkasama ng misis ko, 12 years bago ako nagkaanak. Ang tagal na namin, nagdadasal kami. Patuloy kami umaattend ng prayer meeting para lang, hindi lang ako nagpe-pray para mas maraming nagpe-pray para sa amin. Nung time na parang nawawala na rin kami ng pag-asa, na parang sobrang haba na masyado nung pag-aantay namin. Pero parang isa lang yung laging pinapaalala sa amin na keep on praying, sabi nga nila. Huwag kang susuko. Sa awa ng Diyos, binigay niya sa amin after 12 years na sobrang walang mapaglagyan ng kasiyahan. Nalaman na namin na buntis si Danica. Nagdaang problema, doon ko na kilala ng lubusan ng Panginoon na nakasurvive sa family, relation sa family. Pagkakaroon ng sakit ng asawa ko, tapos nahirapan kami na kung paano siya hanggang sa mawala. Yung mga hamon ng buhay na naranasan ko bilang tagasunod ni Kristo ay hindi lang ako kundi ang buong pamilya ko. Kasama ang aking misis, ang aking anak, na noon nag-uumpisa kami bilang Kristiyano. Talagang sakripisyo ang aming ginawa. Ako ay nag-resign sa trabaho, naghanap buhay, at ako nag-alaga sa aming mga anak. At doon nakikita po namin na hindi madali yung aming pong pinagdaanan ng hamon ng buhay ng aming pamilya. At doon, nagpatuloy lang kami na kahit pupunta kami dito sa church, prayer meeting, kasama ang aming mga anak, sasakay sa tricycle, kahit gabi, uuwi kami sa bahay. Yung napakahirap na ginagawa. At parang nakikita po namin sa aming buhay na parang walang pagtatagumpay. Pero nagpatuloy lang kami na maglingkod sa Panginoon, magtiwala sa Kanya. Doon naranasan po namin yung parang hindi na talaga kulang na yung finances po namin. Tumating sa panahon na ang pera namin talaga ay panggasolina na lang doon sa tricycle namin para lang maka-attend sa church. Pag umuwi ka na, parang nakakiramdam mo na naglilingkod ka, pero parang hindi nababago yung buhay. Habang kami ay umaattend, ilang taon na kami mga Kristiyano, ganun pa rin yung buhay ko namin, parang walang pag-angat, lalo na sa financial. Pero pinagtsatsagaan lang po namin matay ng gawain para lang tingnan, magpatuloy talaga, ang totoo nga amin po. At dumating sa panahon na talaga year 2012 sa 2014, mga ganong panahon, kami ay tumira sa maliit na bahay. Dahil pareho na kaming walang trabaho ni Mr. Richie dahil siya po ay nag-resign, punta din sa abroad. Hindi nagpatuloy, umuwi siya dito sa Pilipinas. Kaya tumira kami doon, nag-put up ng konting tindahan. Pero hindi pa rin naging matagumpay yung buhay po namin. Halos sakto pa rin yung aming pinilitan. Hanggang sa nag-decide kami na tumira din doon sa San Isidro, anong una po na pagkira doon ay talagang hindi madali dahil
hindi kami sanay sa ganun na tahanan na titirhan. Yung pintuan ng mga bahay namin ay talaga hindi safe yung tinitirhan namin na bahay. Kaya nandun yung pag-aalala ko namin sa pagtira doon. At naranasan po namin yung talaga yung pakahirap yung sitwasyon. Yung mga hamon ng buhay po namin bilang tagasunod ni Cristo sa panahon na iyon. Nakita po namin yung katapatan ng Diyos sa aming pong pamilya. Ngayon sa patuloy na pagdiling po namin. Walang pangliban sa gawain. Sa doon po namin nakita yung pagkilos ng Panginoon. Na ginamit mo yung kanyang mga lingkod para i-encourage kami ng Lord. Kaya kami nagpatuloy mag-lingkod sa Panginoon. At napagtagumpayan yung hamon na buhay ng anak. Hindi po namin kaya kung wala ang gabay tulong ng ating Panginoon. Nagpapasalamat po kami dahil ginamit niya ang mga leaders at natin ng ibang kapatid kami ay butino. Kung mapagtagumpayan ang hamon ng buhay ng Biblia. At nung nakalipat po kami sa San Isidro, hindi namin alam yung may plano ang Diyos sa akin. Dahil hindi ko rin inaasahan ba ito na isang gagawa. Sumusunod lang kung ano ang impulse ng minalagas natin. Wala yung pagre-reklamo kapag ina-exercise. At meron palang plano ang Diyos sa akin. At yung napagtagumpayan namin, ginawa kami na maging leader doon sa San Isidro Church. At ako ang ginawa ng President Pastor. At doon nagtagumpay yung buhay po namin bilang lingkod ng ating Panginoon. At doon, nagpatuloy lang ito kami. Hindi ko sinasabi na kami ay tagumpay na financially. Pero doon nakita ko namin yung pagkilos ng Panginoon dahil pinanghawakan na namin yung pangako ng Diyos. Hebrews chapter 13 verse 5, sabi niya, hindi kita iiwan ay pababayaan man. Ito po yung pinanghawakan ng pangalan ng Diyos sa amin. Kaya kami ay nagpatuloy na magtungkol sa Panginoon. Nabigyan ng pagkakataon si Sister Eche na nakapunta sa mga bilang Eche. At doon, nagtagumpay kami na nakapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Yun ang pinakatagay sa namin. Kasama ang aking pamilya, ang aming mga anak. Mula maliliit hanggang ngayon. Kaya pinadala ka sa pamilya at patuloy na gamitin ng Panginoon. Ano ang nabago sa relasyon mo sa Panginoon pagkatapos ng naranasan mo? Nabago yung relasyon po sa Panginoon. Ang ating Panginoon. Nabago yun. Nung napagtagumpayan po namin ang sitwasyon ngayon, napakalaki ang pagbabago. Yung relasyon ko sa Panginoon. Dati, hindi talaga kami yung buong pamilya na ginalala. Pero yung bago sa akin, nagkaroon po kami yung pero panalangin, yung gabi, may nag-i-exhort, pinapaliwanag, kahit isang verse lang, tapos mananalangin ko. At yun talaga tagumpay na nakikita ko sa aking pamilya, nanutulin din namin na gano'n ito. Yun ang tagumpay ng pamilya ko. Meron na kami isang-isang sa pamilya. Nandun yung hirap nga natanggapin, tapos hanggang sa paglapit ko sa Panginoon, unti na siyang na-recover. Yung mga hirap na naramdaman. Naging ko sa kanya, naging open, tapos dire-diretso na. Ngayon, dahil sa nangyari nga na yung sa pagbabarko ko na may mga binobombang barko, doon pa lang nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, makalusot lang kaming itong isang buong barko na to na mga kasamahan ko. Makalagpas lang kami dito sa Red Sea ng ligtas. Kasi halos di na kami makatulog nun eh. Halos iniisip na lang namin na parang may babagsak na lang sa amin na bomba na bigla na lang sasabog yung barko namin. Kasi nga sunod-sunod na yung balita na yun na may mga lumulubog na barko. Sabi ko, pag tututukan ko ng oras yung negosyo ko, sabi ko pagka naabot ko na yung kinikita ko sa pagbabarko dun sa negosyo, sa karinderya namin,
Sabi ko, hindi na ako sasakay. Ngayon, isa pa yung pinagpapasalamat ko na binigay ulit sa akin ng Panginoon, yung dinadasal ko na hindi ko na kailangan ulit sumakay ng barko, hindi ko na kailangan iwan yung pamilya ko. Nakaiwas na ako sa Red Sea. Hindi na ako kailangan na aalis ako ng airport na umiiyak kasi nga nakikita ko yung pamilya ko. Lalo na nung may anak ako. Nung nagkaanak na ako kasi ang tagal ko inantay yun. Tapos sasakay na naman ako. Yung pagtalikod yun yung pinaka masakit habang naglalakad ka palayo. Binigay niya rin sa akin yung karinderya, yung pinagdadasal ko na kumita rin ako ng kagaya ng kinikita ko sa barko na hindi ko na kailangang sumakay. Binigay ulit niya sa akin yung victory ulit yun. Yung tindahan na yun, yung karinderya na yun. Kasi nakakasurvive yung time ko na bakasyon kahit hindi ako sumakay. Maayos naman yung kita niya kahit hindi na ako sumakay. Ayun, isa pa yung pinagpapasalamat ko kasi kumbaga blessings na naman. Kaso nga lang, sa pag-stay ko dito, nabuntis ulit si Danica dahil yun nga, hindi na ako sumasakay nga eh. Di ba nga, kung pagka nanganak ka na, sabi nila, magsusunod-sunod yan. Yun, binigyan ulit ako ni Lord ng pangalawa. Pero sa hindi naasahan na pagkakataon, nakunan siya. Siyempre, bilang isang magulang, lalo na sa nanay, masakit. Pero alam ko naman na may plano pa rin si Lord para sa amin kung bakit na hindi niya ibinigay o pinagpatuloy yung baby na yun na magtuloy-tuloy na mabuo. Kasi nga, kung ano yung plano natin, may mas magandang plano si Lord para sa atin. Ayun yung palagi kong tinatandaan na isa sa mga natutunan ko dito sa Good News. Hindi lang parating plano natin, kundi antayin natin na may mas magandang plano yung Panginoon para sa atin. Ano ang maibabahagi mong encouragement para sa mga kapatiran natin? Tumatot lang ng mabuti, tumawag at nagpasalamat sa Panginoon upang tuloy-tuloy na ang pagbabago ng sa Panginoon. Patuloy lang tayo na sumunod, magdasal, para balang araw makamta natin yung katagumpayan na ninanais natin sa ating buhay. Ito na ang nasasabi ko sa inyong kapatid na kung kayo man ay dumadaan sa hamon ng buhay, mga sitwasyon man na halos hindi natin kayang solusyonan, ito po ang masasabi ko sa inyo. Magpatuloy lang po tayo sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos. Sabi niya, hindi kita iiwan, may pababayaan na. Kapatid, kung nakakaranas ka ngayon, sinasabi ko sa iyo, pinahamon kita. Magpatuloy ka, one day, mapagtatagumpayan mo sa sitwasyon na yan dahil kasama mo ang Diyos. Happy 29 years anniversary Good News. Happy 29th anniversary. Ito lang po yung masasabi ko para sa lahat ng mga kasamahan ko sa Good News. Because of Jesus, victory lasts forever. Happy 29th anniversary. Good news for the world assemblies. This is my story. True, lasting victory. To God be the glory.